And welcome back mga tropa sa Web Dev with Bunny TV. No, currently episode 11 tayo ngayon, no? And kung bago ka pa lang dito tropa, ako si Bunny TV. And syempre don't forget na rin to click that subscribe button and pa-thumbs up na rin mga tropa. In today's episode, ang pag-uusapan natin, eto na, JavaScript events mga tropa. Isa sa mga pinaka ano rin essential or kailangan nating matutunan when it comes to web development na. So ano bang masasabi ni Google sa events na to, no? So ang sabi mga tropa, ang events daw are what allow us to interact with our web pages, no? For example, when a user clicks a button or submits a form, etc. So lahat 'yun may mga events, no? Yung pagki-click natin sa web page natin, kahit yung paggalaw lang ng mouse na to, mga tropa, no? May event na nangyayari, no? So, paano ba natin ma-handle or lalaman yung events na yan, no? Simply by using, no? Yung method, no? Na add event listener, no? So, ito yung syntax niya, mga tropa, no? So, ang syntax, meron tayo ditong element, which is kahit anong element, no, na masaselect natin using our query selector or get element by ID, yan. Tapos, dot, then dudugtungan natin na itong method name na add event listener, no, na function siya. Sa loob niya is meron dalawang arguments or dalawang tawag dito, parameters na kailangan natin. Yung una, which is yung event mismo, no? Pwede nating i-search yan kung ano-ano yung mga events. Usually, yung mga tatalakay natin dito is yung mga palaging nagagamit, no? Tapos yung pangalawa is yung function, no? Na-discuss naman na natin yung function kung paano siya gumagana, no? So, let's try ngayon using this syntax, no? Gawa muna tayo ng button natin. Halimbawa, const button equals create element tayo. I-magic natin to. Gawa tayo ng button. Tapos, button dot text content siguro equals click me. Yan. Tapos, i-append natin sa body. No, para makita natin dito sa screen natin. No. So, save natin to mga tropa. Ayan na si button click me. Masyado siyang maliit lang yan. Palaking ko lang ng konti na ganyan. No? So, ngayon, meron na tayong tawag dito, element. No? Yung first part, di ba, yung element. Ngayon, ang gagawin natin is button. Yan. Yan yung element, di ba? Tapos, add event listener tayo, mga tropa. Then, sa loob, dito yung event, no? Ano-ano ba yung mga event? Unahin na natin dito. String ang ilalagay natin dito, no? So, kailangan natin ng quotation marks, tapos click. Yan. Yan yung una nating tatalakayan. Yung click event. Actually, sorry, busog Actually, ano na natin to, yung mga ganitong click event, diba? Sa mga nakaraang videos natin. Pero ngayon, i-discuss lang natin kung ano yung mga nangyayari. Then, sa pangalawang argument niya, yung function. So, this time, let's try naman arrow function. No? Ganyan siya. No? Ito yung function. Then, sa loob na ito, dito na natin ilalagay yung codes natin na i-execute natin once na nalaman ni button na merong nag-click sa kanya. No? So, let's try naman console.log someone clicked me. Yan. So, aralin natin yung syntax mga tropa. Walang nangyari, no? Pag-refresh natin ng tawag dito, ng codes natin. Gawa nung ang nangyari pa lang kasi is naglagay pa lang tayo kay button ng event listener, no? So, basically parang sinasabi lang natin kay button na ikaw, button, pag merong nag-click sa'yo, no? Gawin mo yung code na to, no? Yun. So, parang ganun pa lang siya. Hindi nyo to i-execute hanggat hindi pa nagki-click, no?
or hindi pa ano yung event na click, no? So let's try click natin. So pag click, yan, nag-console log na siya, no? Ganun siya mga tropa. Yung mga codes na nandito sa event natin is hindi agad-agad nagfo-fire hanggat hindi pa siya nakiklik, no? Parang yun yung pinaka ano niya, pinaka condition kumbaga, no, sa pag-run ng code na to. Tapos mag-try pa tayo ng ibang ano naman event, no. So let's try naman button.add-event-listener, no. Isang event ulit, no. Halimbawa, yung mouse over, no. Mouse over. Tapos lagay natin dito halimbawa button.style.transform. I-transform natin siya into something else. Scale 1.2. Ewan ko kung gagana to, no? Pero basically, hindi ko kasi sure yung transform. Hindi ako maano masyado sa CSS. So, ang ibig sabihin, pag nag-mouse over daw or nalagay yung mouse dyan sa kanya, na is magkakaroon siya or ibabaguhin niya yung style niya na transform into scale 1.2. No? So, try natin. Lumaki siya ng 1.2. Pero pag alis natin, hindi na siya bumalik, no? Kasi yung event lang naman na inaano niya, binabantayan niya, is yung meron lang sa kanyang mag-mouse over, no? So, yung pag ano natin palabas ng mouse, ibang event din yun, no? So, let's try naman, i-add pa natin ulit sa kanya yung mouse out ata to. Mouse out. No? So, i-try natin ibalik siya sa scale na 1. So, let's try. Hover, lumaki siya ng konti. Out, bumalik siya sa totoo. Sa totoo tuloy. Sa normal size niya. So, palaki natin ng todo, gawing 1.5 para makita natin. Mouse over, lumaki siya. Tapos, bumalik siya sa dati. Pag mouse out. No? So, etong list ng ganito, pwede natin yung i-search. Sa ano natin, sa browser natin, maraming ganyan. No? So, isa pa, meron din tayong event listener para sa mga key press. Kung maalala nyo is, pag pumipinta tayo sa ating keyboard, nakukuha rin yun ni browser, mga tropa, no? So, paano ba natin makikita? I-comment out ko lang to. So, ang event niya naman is key down or key press ata. So, i-add natin siya sa body.add-event-listener natin, no? So, parang key down, ayun. Yan. So, ayun pala mga tropa, no? Kung mapapansin nyo, pag mag-type ako dito sa loob ni add-event-listener, no, makikita na natin lahat-lahat ng iba't ibang events na pwede nating gamitin. Ayan, no? Kahit hindi na pala tayo mag-search kay Google. Pero syempre, mas maganda i-search mo kay Google para alam natin yung nangyayari. So, eto, no? Pwede natin i-browse dito. Nakita ko nga dito yung click kanina eh. Ayan, no? May click. Tapos may double click din. Ayan. DBL click. May drag. May drop. Ayan. May focus. May key down. Gagamitin natin ngayon yung key down. No? So, let's try ulit isang function para sa key down. This time naman, ito-try ko siya is kukunin ko yung event mismo, console.log event. Alam ko pwede to eh. Or, kailangan nandito siya, yung E na yan. O yung variable na yan. So, let's try. No. Click natin kay browser, tapos, ayan. So, once mag-press ako ng kahit ano dito, kung mapapansin nyo, no, dito sa ating console, pag nagta-type ako dito, nagfo-fire yung console log kung anong klaseng keyboard event yung nangyari. Pag click, walang nangyari. Pag kiniklik ko, kasi nga, yung hinahanap niya lang na tawag dito na event is yung para sa keyboard or key down, no, pag mag-press tayo. So this time, makikita natin to, no. Ulitin ko lang. Hanap lang tayo ng isang event. So ito yung event object, no. May object kasi tayo, di ba? Nadaanan na rin natin yung object. So, ito lahat-lahat ng properties ng event object na yun.
mga tropa. Masyadong marami, no? Pero kayang-kaya nating aralin yan, no? So, ang una nating titignan is yung code, yan. Ibig sabihin, eto kung ano yung napindot natin, di ba? Arrow up this time. Tapos, meron pa tayo ditong target. Pwede rin to. Nagagamit ko rin to yung target. Tapos, yung type. Yung type kasi kung anong klaseng ano to, event to. Ito yung key tsaka yung code. Hindi ko lang sure kung anong pinagkaiba ng key. Yung key tsaka code. Diba? Parehas lang naman sila ng value. So let's try. Gamitin natin is e dot tawag dito key. Yan. Save natin. So this time, kada press natin ng ano sa keyboard, mapapansin nyo, is console log na lang kung ano yung napindot ko. No? Pag spacebar pinindot ko, space lang din siya. How about code? Pag code, space. Ayun, mas maganda pala pag code mga tropa. Yan o. Kasi kanina 'di ba nung ang nilagay natin is e.key, no? Is yung space niya is spacebar talaga. Pero this time makita natin string siya na space. So mas malinaw. Para mas gusto ko tong e.code na to, no? Ayan. So let's try this in action mga tropa, hindi lang yung ganyan na nakita natin na ano, na tawag dito. Kung ano lang yung napipindot. Let's try, gawa tayo ng ano, ng bilog dito. Actually, na-prepare ko na to, no. Gumawa ako ng circle dito eh. Ayan. Ayan, may circle tayo. Ang gusto kong gawin dyan, papagalawin natin yung circle na yan. Gamit yung arrow keys natin. Kasi ngayon, di ba, na kukuha natin yan, no? Arrow down, right, up. Meron tayong ganyan, di ba? So, this time, dito sa ating event na key down, kukunin natin yung event key or event code niya. Then, from there, papagalawin natin tong bilog na to, no? So, this time, kunin ko muna yung div lang to eh. Ayan, no? Div lang yan siya na may class name na ano, circle. So, halimbawa, const circle equals, okay, query selector dot circle kasi class name. Tapos lagyan natin siya ng ano, ng konting style. Position absolute dapat to. Absolute. Tapos circle dot yung top niya 0. Tapos yung left niya 0 rin. Yan. Yung ano lang to, yung CSS na pang ano sa kanya, positioning, no. Ito yung papalit-palitan natin ng value diyan, mga tropa. Kada press natin ng key down. So dito magko-condition tayo, no. If e dot ano nga yung code equals arrow up, try natin console.log up. So save natin, tapos press ko yung up arrow, yan, up siya, ibig sabihin gumagana. Tapos gagawin ko lang tong conditioning na to sa 4 ano natin, sa 4 types of arrow right, arrow down, and arrow left, no. So ngayon, ang gagawin natin is papalitan natin yung CSS ng circle, no. So paano ba yan? Circle dot style dot top, no, equals natin sa halimbawa tawag dito negative 20 px. Try natin na ganyan. Kung anong mangyayari. So, click natin, press up, umangat siya mga tropa, no, ng konti. Pero pag pinress ko ulit, wala nang nangyayari, no. Kasi naka-static ito eh, na negative 20 px. No, so ang gagawin natin, kukunin natin yung old ano niya, yung old value. Tapos tawag dito, babawasan lang natin or dadagdagan lang natin ng 20. So, paano ba yun? Ganito siya mga tropa, no? Circle.style.top. Ito yan, yung
tawag dito, 0px yan. Ang gagawin ko lang sa kanya, ipa-parse ko lang siya, parse in ko lang siya para matanggal yung px maging 0, no? Tapos bawasan natin ng 20, minus 20, tapos px naman, no? So let's try, save natin. So ngayon, press ko ng up button, isa pa. Yan. So hanggang sa nawala yung circle. Nawala yung circle. So gawin lang natin to sa apat na ano natin na conditions, no. Iibahin lang natin ng konti, i-tweak natin ng konti. No, so ito naman para sa arrow right, yung left attribute naman yung ano natin, papalitan. Pa plus 20 tayo dito. Sa arrow down naman, magpa plus 20 tayo sa top attribute. Tapos arrow left, sa left attribute, magma-minus tayo ng 20. No? So, i-save natin mga tropa. Tignan natin. So, arrow up, arrow down, down. Yan. Nakukuha nyo yung nangyayari. Yan. Pero hindi lang siya pwede yung ano, yung sinasabay mo yung dalawang arrow. No? Parang nag-aano siya. Jagged. Parang nagja-jagged pag sinasabay. Pero pag pa isa-isa lang, no? Up, up, down, down, down. Okay siya, gumagana siya, no? So, isa pa, pwede rin siyang bukod dyan, no? Ito parang ano lang to eh, parang games lang to eh. Ayan, no? Paggalaw-galaw lang. Tapos, meron pa tayong isa pang ano, pwede nating gawing event listener, no? Si ano naman, si mouse move, no? Pag nagmo-move tayo ng mouse. So let's try naman 'yun, no? I-add din natin siya kay body. Naka-comment na lahat ng ano natin, previous codes. Body.add event listener tayo dito ng mouse move. Yan, 'di ba nabanggit natin kanina na yung browser is kahit yung galaw ng mouse natin is kaya niyang basahin or nakikita niya, no? So this time, check natin ulit yung event on mouse move. Eto i-console.log natin yung event mismo, no? So let's try. Ayan. So makita nyo, kada move natin ng mouse is meron tayong nakukuhang object, no? Yung mouse event, no, na meron tayo dito. Ang kailangan natin dito is itong client X and client Y. Ito yung parang coordinates ng ano natin ng mouse, no, on that specific time na nag-move tayo. So let's try. Console log natin yung dalawang to, no? Si X, si X, client X, client X. Tapos si Y naman is e.client Y, no? So let's try, makita natin yan yung X and Y coordinates ng ating mouse. Ayan. So makita nyo, no, kada move ng mouse natin nagbabago yung coordinates, no, ng X and Y coordinates. This time, no, i-add natin siya na yung tawag dito, yung circle na to is susunod sa atin sa mouse natin. Pwede ba yun, Kuya Bani? Pwede yan, tropa, no? As long as alam mo yung X and Y coordinates natin, no? Parang ganito rin ang concept niya kanina, no? Yung nag-add tayo ng binabago natin, I mean, yung property ng CSS, no? Yung top and left value niya. So this time, using mouse move naman, no? Kunin natin tong X and Y coordinates on mouse move, di ba? Parang ganito siya. So let X equals e.client X, no? And yung Y coordinate naman natin, let Y equals e.client Y, client Y, no? Tapos ang gagawin natin, parang ganito rin siya. Copy paste lang natin, no? Copy paste natin to. Tapos medyo babawasan natin. Hindi siya ganito dapat eh. Hindi na siya ipa-parse. Kasi kung mapapansin nyo, yung binabalik sa ating value nito is ano na agad, number.
Kaya hindi na natin kailangan mag-parse. Ang kanina, na nag-parse tayo kasi yung value natin is, ano 'di ba, string na may px, no? So this time, hindi na tayo magpa-parse. Lalagay na lang natin dito, no? So, y px. Yan, try natin yan. Tapos yung left niya is x px. No? Kung ano man yung lumabas dito na x, yun yung gagawin niyang pixel. So, try natin, save natin. Ayan. So, mapapansin nyo, circle is not defined. OMG. No, hindi kasi na-define yung circle natin. I-comment in ko lang. Ibalik natin yung circle. No? Save natin ulit. Ayan. So, mapapansin nyo, no? Kada galaw ng mouse natin, sumusunod yung circle. Parang hindi lang siya sakto sa gitna eh. Wait lang Ano kaya minus, ano ata to? Minus 10. Bawasan natin ng 10 para offset lang. Oh, kulang. Kulang. Siguro minus 30. Minus 30. Try natin. Ayan, o, 'di ba? Medyo gumit na siya, no. So, 'yan siya yung pag-add ng event, no. Itong mga example na ano natin ngayon, more on visual effects, no. Usually kasi pag sa mga systems na ano ko, or at least for me, no, ang pinaka nagagamit kong event would be ito, yung click event. Most ano siguro, most events ng mga systems na ano natin na create natin would be nag-handle ng click events. Bihirang yung ano, yung ibang mga events na nagagamit ko kasi nga 'di ba nakwento ko sa inyo na yung ano natin, mga systems natin is more on input and output, no. Hindi masyado sa mga interactions, no. More on ano, input lang ng mga orders ganyan. Ganun siya. So, ayun mga tropa, hanggang doon siguro tayo ngayon sa episode 11. No? Discussing about events. No? Napakadami mga events mga tropa. Kayang-kaya nyo yung i-explore. No? Basta tatandaan nyo lang yung pinaka-syntax natin. No? And you are good to go. No? Mas maganda na i-ano nyo, i-try nyo siya i-console. Tapos tignan nyo rin yung event object, yung kanina, no? Pag lagyan mo dito ng parameter, yung function mo, lagyan mo dyan siguro e or kahit ano, event, ganyan. Tapos, i-console log mo yon yung event na yun. Makikita mo yung mga pwede mong properties na ma-access. No, marunong naman na tayo mag-access ng object. Object lang din yan, yung ano na yan, event na yan, no? So, ayun, thank you mga tropa, no? Sana may natutunan tayo, no? And don't forget, no, to press or click that subscribe button mga tropa. Parami na tayo ng parami. Thank you, and see you sa susunod na episode. Bye-bye!